Nagbabalik ang PTV Sports at para sa ating sports banter kasama natin ngayon via Zoom si Rick Grabe, isa sa mga Pilipinong nakaakyat sa Mount Everest, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Good morning po! Hi Sir Rick, magandang umaga. Magandang umaga rin sa ating mga tagapanood. Ay yes, kamusta naman po ang panahon? Magandang umaga po. Sa Cotabato, sir? Eto makulimlim at umuulan. Well, dito po syempre malakas ang ulan at kaya naman alam nyo medyo delikado ngayon. Pero pag-usapan po natin ang inyong journey. Paano po ba kayo napasok nahilig sa pag-akyat ng bundok? Nung bata pa po ako, mayroon kaming maliit na bukid. Doon ko po nakahiligan yung akyat baba sa pag-iigib ng tubig at sa pagtatanim ng mga puno. Tapos, nung college, katabi lang namin yung Mount Makiling. So, pag walang klase at pag weekend, dahil taga Cotabato ako, walang magawa, ayun, akyat ng bundok. At pag mayroong mga munting selebrasyon o sakit ng loob, doon ko rin nilalabas sa bundok. So, simula noon, tuloy-tuloy na. Kakaibang hobby naman po pala, Sir Rick. Pero paano nyo po ba pinaghandaan ito nga pag-akyat sa Mount Everest at paano nyo napili? Bakit Mount Everest? For the last 15 years na ang aking serious climbing sa mga high altitude. So, progressive yung incremental yung mga climbs. Ang Everest, siya na talaga yung kasunod. For the last 6 months, yun yung intense training ko. And then it's just a matter of choosing which mountain. And during that time, si Mount Everest talaga yung nag-occupy ng mind ko. So, tied up na yung mind ko doon. So, nandoon nakapokus yung training ko sa kanya. Grabe po, no, 6 months kayong nag-prepare para umakyat sa bundok ng Mount Everest. Ano po ba yung mga challenges na na-experience ninyo? So, una-una, yung nasa training kasi nagtatrabaho ako sa opisina sa araw, sa gabi, yun lang talaga yung oras ko na makapag-train between 10 p.m. hanggang 4 a.m. And then on weekends, sa bundok, depende pa yun kung mayroon akong coaching duties sa anak ko. Dahil yung anak ko po ay isang national athlete din po natin sa freestyle ski. Tapos, yung kung mga challenges during the climb, syempre, yung between base camp papuntang Camp 1, yun po yung tatawid ka ng Kumbu Ice Fall. Nandito po yung mga crevasses, nandito po yung mga avalanches na regular na nangyayari. And then, syempre, from Camp 4 to the summit, nandoon yung death zone. Yes po. Ayun. Ayan, ang dami niyo pong ginagawa. You have so much on your plate. Paano niyo po nababalanse ito at nabibigyan niyo pa ng panahon itong pagtitraining sa pag-akyat ng bundok? Well, wala naman akong ibang choice. Either intense training or mag-start na ako ng maintenance medicine. 51 years old na ako. Well, at 51, sabi nga nila, di ba, wala po sa edad yan dahil kung gusto nyo yung ginagawa ninyo, di ba? Tama po ba, sir? Oo. Ano po ba yung nakakatakot kapag umaakyat ng bundok, lalo na kapag Mount Everest? Ayun, gaya ng nabanggit ko, yung sa base camp to Camp 1, yung tatawid ng Kumbu Ice Fall, dahil always changing talaga yung landscape doon. Andun yung mga crevasses na nagka-crumble, mayroong mga avalanche, ang daming mga overhanging na ices, mga ice glacier na anytime pwede mag-collapse. And then syempre galing Camp 4 papuntang summit,
Andoon yung manipis na hangin, so practically nasa death zone ka. And then andoon din yung intense na radiation. So kagaya nung nagkaroon ako ng temporary blind spot pababa, temporary blindness pababa. Ayun. Ano po ang ibig sabihin ng temporary blindness? Parang sunog yung surface ng eyes mo. Dahil nga sa radiation, kasi kahit yung snow, pag nag-reflect yung light, so parang doble yung tama sa mata. Yung goggles ko, dalawa yung goggles ko. Yung isa, napasukan ng moisture initially before, ng client, napasukan ng moisture sa loob. So pag nag-freeze, blurred. So nagamit ko lang yung backup ko na goggles na manually. I-replace ko yung lens. Ayun. So, pang night climb, clear siya. And then yung pababa, yun yung dark color. Pero wala na akong time dahil ang dami kong issue paakyat. Ayun. So, wala kang blurred. Yung left eye ko talagang parang foggy, super foggy. And then yung sa right eye ko naman, anything na mayroon na sense na light, super painful siya. Gaano po katagal na nasa ganong state po kayo at ano po yung naging remedy dito? Naturally, mag-heal din kasi yun siya, pero chinaga ko for 2 days. Nagtitake lang ako ng paracetamol, and then 2 days din ako naka-wear ng goggles kasi very painful pag mayroong mga lights, especially yung ultraviolet A and E. Sa pag-akyat po ba ng bundok, Sir Rick, how many days ang inaalat ninyo sa pag-akyat? At saka may mga kasama ka bang ibang Pinoy dito? Mag-isa lang ako sa team namin. Galing sa base camp, papuntang summit, 4 days and 4 nights. Ano pa po yung isang tanong? Sorry po. Yung ilang araw, 4 days lang po ang inaalat nyo sa total hanggang makarating kayo sa tuktok? So yung 4 days na yun, galing sa base camp yun, papuntang summit. Pero yung galing sa Lukla, papunta sa base camp, 8 days na yun. And then from then on, sa base camp, depende sa weather, nandoon yung paghihintay at saka yung mga rotations to keep the fitness and para mag-acclimatize. So all in all, in my case, nasa 7 weeks ko natapos paakyat pababa. So 1 week pabalik. I mean, 2 days galing sa summit papuntang 2 days papuntang base camp and then another 3 days pababa papuntang Lukla and then another day pabalik na. Mahaba-haba din po pala. Pero sir, ano yung pakiramdam nung nasa tuktok ka na? Maraming nagtanong sa akin yan pero nakakatuwa. Para akong robot kasi marami akong checklist sa isipan ko. So hindi ko talaga naramdaman yung usual na emotional sensations na nararamdaman ko sa ibang summit. Naramdaman ko na lang siya 2 days later nung nasa bandang Camp 1 na ako, nung karoon ako ng final look sa kanya. Doon lang talaga pumasok lahat ng emotions na naiiyak ako na ayun, sa super daming paghihirap, nagiging successful din, ayun, para sa sarili, para sa pamilya, ayun, para sa bayan. Yun po talaga, no, yung pakiramdam, surreal at saka hindi mo maipaliwanag. Pero Sir Rick, ano ba talaga yung pinaka-objective or pinaka-goal mo? Bakit mo gustong maakyat itong Mount Everest? Pinakamaiksing sagot, syempre, kasi nandyan siya. Bakit hindi akyatin? Pero yun na nga, stars aligned kita nga. Maraming reason bakit gusto ko akyatin si Everest. Unang-una, isa siya sa celebration ng pagka 50 years old ko. And then doon sa UN namin, pinakamatandang agency ng UN kung saan ako nagkatrabaho, 160 year na niya.
And then death anniversary rin ng mother ko. Tapos meron akong organisasyon na nag-60th year. Tapos another environmental group ko na nag-35th year. So yun, talagang stars align, and I have so many stories to bring with me na yun yung pinapatakbo ko sa isipan ko habang nagka-climb ako. So actually hindi ako nag-iisa talaga kasi sila yung mga kasama ko habang sa bawat hakbang ko pataas. What a way to celebrate the different events in your life, Sir Rick. Pero sabi nga ng mga Gen Z, YOLO yan, you only live once. At na-check na nga yan sa bucket list mo. Pero sir, anong ginawa mo pagbalik mo sa Pilipinas? Actually, almost more than a week ago lang ako nakabalik ng Pilipinas kasi after ng climb ko, diretso ka agad ako sa Geneva. Doon po ako nakabase. Dumating ako nung gabi, the next day, nasa office na ako, balik sa regular program. So ngayon, pag-uwi ko ng Pilipinas, nandito ako ngayon sa Cotabato, it's a sign of gesture sa akin na umuwi ako na sa sarili kong bayan, and it really means a lot for me dahil dito ako pinanganak. Siya yung nagpalaki sa akin, and I want to give back sa aking city. Grabe, ganun kabilis. Balik office agad. Pero, Sir Rick, may nais ka bang pangalawang akyatin? Everest ba muli o ibang 8,000-meter peak? Sa ngayon, pahinga muna, tutok muna sa pamilya, tutok muna sa trabaho, sa mga kaibigan. Naglilibot ako ngayon para magpasalamat. And then, saka ko naisipin sa mga bandang Agosto. So, for now, nandun pa yung isipan ko sa pagbibigay salamat at pagtulong sa mga kaibigang bayan, Canadians. Meron po ba kayong mensahe, gustong pasalamatan, message to those, you are planning umakyat ng bundok at may mga isa-shoutout po ba kayo? Go ahead. Siyempre, unang-una, ang ma-advise ko is doon sa training, incremental. Start with something small, mountains to climb where you can really enjoy, para meron ka palaging happy memories and happy thoughts. Come in groups para meron kayong mga bonding and masarap ikwento sa sa mga kaibigan, at saka shout out para kay Eileen, kay Amihan, Lawrence, Lance, aking pamilya, sa aking mga kaibigan, at sa bayan ng Cotabato. Mayor, papunta na po ako dyan. Ayan, maraming salamat po, Sir Rick. Grabe, at kami po ay nakikiisa at masayang-masaya sa inyong achievement na maakyat ang Mount Everest. Thank you po for your time. Maraming salamat rin po.